si Attorney Guanzon at kanyang partido na P3PWD Party List naghain ng mandamus petition laban kay House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Ever, dumating at naghain pasado alas 10:30 ng umaga dito sa Korte Suprema si former Commissioner Attorney mandamus petition kontra Romualdez para tuluyan ng mapaupo sa Kongreso ang kanilang first nominee na si Dr. Maria Camille Ilagan bilang nanalo naman ito sa naging botohan noong nakaraang eleksyong 2022. Ayon sa abogado ng partido na si Atty. Charlene Fernandez, ang inihain na petisyon ay para utusan ang mababang kapulungan na i-proclaim na at paupuin na sa Kongreso si Ilagan dahil nanalo at nakapagtala naman ito ng botong 391,174 noong nakaraang eleksyon. Ayon din sa petisyon, valid at elected ng mga botante si Ilagan bilang representative ng kanilang partido para sa 19th Congress at nakapag-oath taking na rin sa harap ng husgado. Dagdag pa ni Fernandez, makailang beses na tumanggi si House Speaker Martin Romualdez na mag-schedule at bigyan ng ceremonial oath si Ilagan. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho at makapag-perform ng kanyang sinumpaang mandato si Ilagan sa loob ng mababang kapulungan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Charlene Fernandez. The COMELEC proclaimed Ms. Maria Camille Wansing Ilagan as P3PWD's official representative to the House of Representatives in the 19th Congress, signifying that she has been validly elected by the people. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. Panawagan naman ni former Commissioner Rowena Guanzon, paupuin na si Ilagan dahil kahit anya sa mga meeting sa mga ahensya ay tila hindi umano napapansin ng kanilang partido. Baka din anya akala ni Speaker Romualdez na sila ay anti-PWD. Banat naman ni Guanzon, ito ang kanyang matagal ng advokasya at matagal na ring isinusulong. Ang kanila anyang pagrereklamo ay para sa mga children with disability at mga PWD citizens. At dahil nanalo na ang kanilang representative noong nakaraang eleksyon, ay marapat lamang din anya na paupuin na si Ilagan upang mas maisakatuparan ang isinusulong nilang adhikain para sa mga PWD. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Agencies ay parang hindi kami papansinin. Baka naman akala ni Speaker ay talaga ako, anti. Ako sir, pro PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ang maaga. Syempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Samantala, isa ding panawagan ni Guanzon kay Romualdez ay bigyan sana ng kahit kaunting puwang sa Kongreso ang kanilang partido at iproklama na nga ang kanilang first nominee dahil din ito ay batay sa virtue ng isang desisyon mula sa Korte Suprema. Matatandaan kasi na nag-utos ang COMELEC na magtalaga ng bagong representative at first nominee ng kanilang partido para sa mauupo sa 19th Congress. At ito ay kanila naman din anyang ginawa. Nakapag-oath taking na din naman anya, kaya naman sana ay mapaupo na sa Kongreso ang kanilang representative na si Ilagan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin mga bahagin pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Humingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumite na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumite na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Sika-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9. Samantala, tinawag ding politikal na atake ang mga delay sa pag-upo ni Ilagan dahil tila din isang pananadya sa di lamang sa kanilang partido kung hindi maging sa mga constituents nito. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Bea, ilang petisyon ang inihain itong si Attorney Rowena Guanzon
sapagkat isa sa pangunahing idinadaing nga niya yung hindi makaupo yung kanilang nominee. At ikalawa, yung concern nila doon sa iba pang hakbang na nagawa na raw nila pero hindi pa kinikilala yung kanilang grupo, Bombo Bea. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, ang tanging petisyon na inihain nila dito sa Korte Suprema ngayong araw ay yung mandamus petition nga na nagsasaad na sana, na inuutos din or inuutosan ng mababang kupulungan na sana ay mapaupo na nga itong si Ilagan dahil ito munang priority concern ng kanilang partido dahil ilang buwan na lang din naman mag-e-election na at malapit na din matapos ang kanilang termino, no? So, since 2022, nakikita natin na hindi pa rin nakakaupo itong si Ilagan, kaya sa ngayon ang priority ng kanilang partido ay mapaupo muna sa Kongreso itong si Ilagan na kanilang first nominee, Bombo Denny. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Korte Suprema, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!